Ginusto ko nang wakasan ang buhay ko noon. Pero naroon si Miko at pinigilan ako. Dinamayan, inalo, inalalayang makabangon. Tinuruan niya akong tanggapin ang nangyari. Tinuruang makalimot. Unti-unti niyang pinaghilom ang malalim na sugat sa aking puso. Love at first sight. Yan daw ang naramdaman niya nang ako ay makita. Naunahan daw siya ni Ignacio sa panliligaw sa akin, kaya inilihim na lang ang damdamin. Hiniling niyang bigyan ko siya ng pagkakataong patunayan ang sarili, ang pag-ibig sa akin. Hindi na ako masasaktan, hindi malulungkot, hindi mag-iisa. Tinanggap ko ang pag-ibig niya kahit hindi pa ako sigurado sa nararamdaman, kahit hindi alam kung hanggang saan at hanggang kailan. Gaya ng mga magulang ni Ignacio, hindi rin ako natanggap ng mga magulang niya. Alam ko namang gano'n ang mangyayari. Hindi naman ako umasa, hindi nangarap, kaya hindi naging napakasakit. Ngunit sa halip na iwanan, ipinaglaban ni Miko ang relasyon namin. Hindi siya pumayag na malayo sa akin. Ako ang pinili niya, kahit mawala ng mamanahin. Gusto ko siyang palayain. Pinigilan sa gustong mangyari. Hindi niya dapat talikuran ang magandang buhay ng dahil lang sa akin. Hindi siya pumayag. Hindi niya raw ako iiwan kahit anong mangyari. Magsisikap siya para sa pamilyang bubuuin namin. Nagtanang kami at nagpakasal sa West. Lalong nagalit ang mga magulang niya. Isinumpa ang aming pagsasama. Sa halip na matakot, lalo siyang tumapang. Nakadama ako ng hiya at awa. Sanay ako sa hirap. Pero siya, noon ako nakaramdam ng matinding takot na baka di magtagal, mapagod siya at sumuko, na baka sa huli, mawala siya sa buhay ko. Noon ko na rin natuklasang natutunan ko na siyang mahalin. Tumira kami sa isang maliit na silid na kayang bayaran ang kinikita niya sa pabrikang pinapasukan. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at dating sa malamig na opisina na mamahala, pero natanggal siya sa trabaho nang ako ay pakasalan. Natatanggap siya sa ina-applyan, pero isang linggo lang, tinatanggal na. Alam niya ang dahilan kung bakit at kung sino ang nasa likod ng pagpapahirap sa kanya. Hindi siya dumaing. Sa halip lalo siyang nagpursige. Hanggang sa magbunga ang pagmamahala namin. Isinilang ko ang isang malusog at napakagandang sanggol na babae. Masaya kami. Kahit payak ang pamumuhay. Kontento na kami sa kung ano mayroon. Basta walang may sakit, basta magkakasama kami, sapat na sa amin. Ngunit, naaksidente siya sa pabrikang pinagtatrabahuhan at nag-50-50 sa ospital. Walang pagdadalawang isip. Sinadya ko ang tirahan ng mga magulang niya. Ayaw akong papasukin ng gwardiya. Mula sa labas, isinigaw ko ang pangalan ng kanyang ama at ina. Bumukas ang gate, kaya dali-dali akong pumasok. Pagkakita ko sa mga magulang niya, sinabi ko agad ang sitwasyon niya. Umiiyak akong nagmakaawa, pero nagmatigas sila. Matagal na raw patay ang anak nila. Wala raw silang anak na swail. Muli akong nagmakaawa.
lumuhod sa harap nila. Abot-abot ang pasalamat ko nang sabihin nilang tutulong sila. Pero agad din akong natigilan nang sabihin ng mama niya na may kapalit ang pagtulong na gagawin. Iwanan ko daw si Miko at ang anak namin. Kinaladkad ako ng gwardiya palabas sa gate nang hindi ako nakasagot. Hindi ko magagawa ang gusto nila. Hindi ko kaya. Naisip ko si Ignacio. Hindi ako nabigo. Sa tulong ni Ignacio, nakaligtas sa bingit ng kamatayan ng asawa ko. Hindi pa siya makakalakad, pero hindi siya malulumpo. Magagamot ang napinsala sa kanya, yun ang mahalaga. Ang akala ko magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang araw, umuwi ako bitbit ang mga gamot na binili sa butika. Sinalubong ako ni Miko sa nanguusig na tingin. Palapit pa lang ako sa sofang inuupuan niya nang ihagis sa mukha ko ang mga larawan namin ni Ignacio. Magkasama sa hotel. Lumalabas sa hotel. Mabilis akong lumapit. Natatakot akong mahulog siya sa kinauupuan. Hindi pa niya naigagalaw ng maayos ang ibabang bahagi ng katawan niya. Baka kung mapaano siya. Hinawi niya ako patulak. Binaliwala ko ang pagdama ng likod sa silya at nagmamadaling lumapit para alalayan siya. Ngunit, muli niya akong itinaboy. Sinubukan ko uling magpaliwanag. Totoong magkasama kami ni Ignacio sa hotel, pero hindi gaya ng iniisip niya. Nagkataong naroon si Ignacio at ang kliyenteng katransaksyon, kaya doon ako pinapunta. Matapos malaman ni Ignacio ang nangyaring aksidente, may tinawagan ito para mag-asikaso sa ospital. Inalok akong kumain pero tinanggihan ko na dahil kailangang makabalik ako sa ospital. Hinatid ako ni Ignacio sa labas. Itinawag ng taxi na maghahatid sa akin. Ganun lang. Pero hindi naniwala si Miko. Pagkasuklam at pandidiri ang nakalarawan sa kanyang anyo. Ayaw niyang makinig. Ayaw niya akong makita. Natigilan ako nang makitang may pumasok na lalaking may dalang wheelchair. Lumapit sa kinauupuan ni Miko. Tinawag nitong senyorito ang asawa ko at saka binuhat at inilipat sa wheelchair. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko ang mama niya. Karga ang anak ko. Ang anak namin. Isang malaking bag ang ipinasok ng isang babae sa kotseng nakaparada sa tapat ng tinutuluyan namin. Pagkaray si Miko naman ang inalalayang makasakay. Umikot ang mama niya sa harapan ng sasakyan. Bago sumakay, tinapunan ako ng nakaiinsultong ngiti. Tunog ng makina ang gumising sa akin sa pagkakatulala. Halos mapatid ako sa pagmamadaling makalabas. Umiiyak akong humabol sa papalayong sasakyan kung saan nakasakay ang asawa ko't anak. Nadadapa, nasusubsob, pero bumabangon uli at hahabol. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakasalampak sa lupa. Puro gasgas ang mga tuhod, mga palad, at puro sugat ang mga paang hindi ko na napagkaabalahang sapnan. Nalaman ni Ignacio ang nangyari. Hinanap niya si Miko para magpaliwanag, pero nawala ng parang bula ang mag-ama ko. Nasa Amerika. Yan ang balitang nakarating sa akin. Nadamay sa iskandalo si Ignacio. Pinadukot ako ng asawa niya, ng mga magulang niya. Sinaktan, pinagsalitaan, pinagbantaan. Mula no'y nawala na rin ang dating ako. Sa loob ng 2 taong mahigit, babaeng grasa na ang naging tawag sa akin. Divina,
Ang pagtawag ni Ignacio ang nagpabalik sa aking wisyo. Nagsasalita pa siya ay tumayo na ako at walang paalam na umalis. Gusto kong isipin niyang nagkamali lang siya. Ayoko mamroblema na naman siya dahil sa akin. Nararamdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin. Kaya sa halip na magtungo sa likod ng tindahan ni Manang Inday, naglakad ako palayo. Halos hindi ko na maihakbang ang mga paa nang makarating sa tapat ng pinto ng simbahan. Nararamdaman ko na ang aking katapusan. Nakabukas na sugat sa mga paa. Tubig baha na marahil ay may ihi ng daga. Alam ko na. Umupo ako sa sulok ng pintuan. Pumikit at muling nanalangin. Muling nangulit sa natatangi kong hiling. Divina. Ninamnam ko ang matamis na tinig ng lalaking sumambit sa aking pangalan. Boses ni Miko. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ng asawa ko. Divina. Nakangiti kong idinilat ang mga mata. Pinagbigyan ako ng Diyos. Sa nanlalabong paningin, nakita kong muli ang aking mag-ama. Ngayon, payapa na akong mamamatay. Nanay, gising ka na po. Uuwi na po tayo ni tatay. Natigilan ako nang marinig ang malambing na tinig ng isang paslit. Nararamdaman ko ang maliit na palad na humahaplo sa aking muka. Pagkaraay ang masuyong halik sa aking noo. Patawarin mo ko, Divina. Napakaraming panahon ang nasayang dahil sa kahangalan ko. Matagal ko nang alam ang lahat. Ipinagtapat sa akin ni Mama ang mga ginawa niya. Matagal ka na naming hinahanap. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataong puna ng lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Ang sabi ng tinig na umalik sa akin, no. Bumalik na ang mag-ama ko. Makikita ko na sila. Makakasama na. Hindi ako susuko. Gigising ako. Naagapan ng impeksyon sa aking mga sakong. Halos 2 linggo akong nanatili sa ospital. Ginagamot, nagpapalakas. Bukas, maaari na akong lumabas, sabi ng doktor. Makakauwi na kasama ng asawa ko't anak. Magsasama sa iisang bubong at hindi na maghihiwalay. Mag-iipon kami ng mga bagong larawan. Diyos ko, maraming salamat po.